Kakagawa ko lang ng TikTok about it. Inaambag ko sa diskurso actually. Pero ayun I think we kind of expected this outcome na mapapasa yung House GAB overwhelmingly. Kahit na I think nasa 243 billion pesos pa rin yung unprogrammed funds. I think spot on yung ating mga friends sa Akbayan, si Kong Laila, etc. na to the extent na talagang naging massive source of corruption itong unprogrammed funds in recent years, as confirmed herself by Mika Swansing, by the way, 'di ba? Sabi niya yung 107 billion pesos more than for flood control ay sourced from unprogrammed funds. I think yung easiest remedy nga is to make it zero. Pero ayun na nga, parang kultura I think it's a problem of culture like yung previous discussion natin about insertion versus amendment, itong unprogrammed funds na naging accepted norm na siya, na hindi na hindi na ma-let go ng mga politiko itong unprogrammed funds. I think yun yung nagiging problema parang yung mga new norms and cultures na nag-evolve in how pork manifests itself. Yun yung problema na the more budgets na naging norm siya, naging mas entrenched ito yung ganitong klaseng sistema. Kaya ang hirap tanggalin itong unprogrammed funds kasi yun nga, naging source of corruption na siya, and people kind of tolerated it for a number of years, and parang walang ganong klaseng urgency. And most Filipinos, I guess, ay parang hindi pa rin nagigets ito. We have to admit na sobrang technical niya. Na parang outside of our circles ay ang liit na proportion pa rin ng mga tao ang tunay na nakakaunawa nitong konsepto ng unprogrammed funds. So parang paano natin ipipressure ang mga politiko na i-zero yan, I mean, sa mga district level representatives, kung yung mga tao mismo ay hirap na intindihin. So I think nandun pa rin yung gap or yung task ahead of us na talagang i-propagate itong unprogrammed funds, i-laymanize ito, dahil in the future budgets ay baka nandiyan pa rin siya. So ayun, yun ang kuda ko on it. Napo-frustrate ako kasi I mean, ilang years na nating pinag-uusapan yung corruption. Yung the way kung paano tayo tumutugon dun sa problema. 'Di ba the whole drama dito kay Sara Duterte on confidential fund at paano to naabuso at may piyatos, etc. And yet, hindi natin ma-abolish yung confidential fund. Si BBM may 4.5 billion confidential fund. So parang sabi natin, mali yung confidential fund, pero we continue to tolerate yung confidential fund ni BBM. Nakita natin na ang daming naging corruption dito sa unprogrammed funds, pero may unprogrammed funds pa rin. Parang hindi natin sinusolusyonan yung problema, yung root cause. Tapos, ito pa yung nakakatawa, kasi essentially, unprogrammed funds, nagiging pork ng executive. Kasi discretion na, very general terms, discretion ng executive. Pagkatapos, bakit hindi nare-realize ng legislature yun? That essentially, the bigger the unprogrammed funds, mas malaki yung gini-give up nila na kapangyarihan bilang congressman, diba? Kasi para, sige, executive, kayo nang bahala dyan sa malaking pondo na yan. That's executive pork, Zai. Agree. Kasi 'di ba sa sistema nga natin, sinasabi niya, ina-argue nila na kaya may amendments, kaya may insertions kasi bahagi daw yun ng power of the purse. Pero bakit hindi ganun yung pagtingin sa unprogrammed appropriations? Essentially kasi yung unprogrammed appropriations, pinauubayan ng executive branch ng legislative branch sa executive yung pag-determine ng mga specific items, kailan gagamitin, alin doon sa mga nakalista doon yung uunahin. Yun Pero bakit okay sa kanila? Okay sa kanila yan kasi nagamit na siya na vehicle para pagtakluban yung pork barrel na nandoon sa programmed appropriations. Tapos nagulat tayo pare-pareho, 'di ba? Nung sinabi ni APRO Chair Mika Swansing na meron pa palang 107 billion na flood control na unprogrammed appropriations pala nanggaling. So ibig sabihin parang over and on top of yung mga ayuda programs, yung mga flood control na nandoon na sa budget ng DPWH, may extension pa pala ng ng pork barrel.
doon ako pinaka nababother doon sa pagtrato ng legislator sa unprogrammed appropriations as if extension siya nung tinatawag nating programmed appropriation. So sa mga first time po nakarinig ng programmed appropriation, simple lang po ibig sabihin nun. Yun po yung listahan ng mga pagkakagastusan na pagdating ng budget execution o yung pagkatapos ipasa ng Kongreso yung budget, at any point in time meron pong kaakibat na pera yan mula sa Treasury. Yung unprogrammed appropriations hindi po ganun yun, pero ganun siya tinatrato ng mga legislators kasi nung una nilang ginawa yan, PDIC at PhilHealth yung source. Paano ngayon? Meron pa bang ibang GOCCs na pagkukuhaan o sinasabi nila foreign assisted projects? Pero hindi ba dapat ang foreign assisted projects bahagi siya ng program appropriations ng mga department? Programa nila yun eh. Project yun eh. At saka nakapag-approve ka na ng loan eh. Tapos hindi mo lalagyan ng counterpart na pondo. Diba? So doon ako nababother sa whenever it's convenient for them, whenever it benefits them, okay sa kanila yung ganitong klaseng pondo. Pero pag hindi sila magbebenepisyo, kahit na pang erase mo na red flags pagdating dun sa mismong polisiya at bakit siya hindi tama, bakit niya ina-undermine o pinapahina ang budget system natin. Parang wala tayong pakialam. So yun yung nakaka-bother kasi hangga't nandyan yan, meron at merong paraan na magagawa ang mga legislators para palakihin ang pork barrel niya. For example, yung unprogrammed appropriations merong 200 plus billion ata. Tapos doon sa programmed appropriations nag-reallocate sila ng kung ilang daang bilyon din, 'di ba, para doon sa mga ayuda projects. Kung sinasabi ng mga legislators na prioridad ng executive branch yung mga nandoon sa unprogrammed appropriations, hindi siya dapat tanggalin dahil priority nga sila, bakit hindi yun yung ilagay nyo sa program appropriations? Correct. Diba? Para mapondohan. Parang tulungan nyo naman yung executive branch. Huwag nyo na silang bigyan ng problema, di ba? Parang lagay nyo na lang dun sa program para hindi na sila problema sa nila hahanapin yung government counterparts para dun sa mga foreign assisted project. Bakit ganon? Walang logic yung walang logic yung argument na dahil yan actually yung puzzle sa akin na binubloat nila yung unprogram supposedly wala namang pondo pa doon kasi hindi mo pwedeng pondohan yung unprogram kung hindi ka pa nakakapag-raise ng pondo para doon sa programmed part. Para po sa kaalaman ng lahat, itong budget natin, pino-forecast lang yan yung kikitain. So habang ini-implement mo, nire-raise mo rin yung pera pang pondo dyan. Kaya napakahirap na trabaho maging treasurer ng Pilipinas kasi tingnan mo kung magkano yung ginagastos everyday, titingnan mo yung baga inflow and outflow ng pera ng gobyerno. At saka maalala ko nung nasa DOF pa ako, may isang Congress person, ayan, 'di ba, gender neutral, na walang ginawa kung gender neutral. Walang ginawa kundi mangulit na ilabas na yung pondo para diyan sa unprogrammed appropriation, first quarter of the year. Tapos naalala ko si Treasurer Lea, sinabi niya noon na dapat nagre-release tayo ng pondo for unprogram, mga third quarter or fourth quarter na. Kasi kailangan mo munang masigurado na napondohan yung program part versus unprogrammed. Diba? Nagta-transition ako sa tanong ko kay Kapi Kaya, Kapi, naniniwala ka ba na wala talagang kasalanan ang Department of Budget and Management, specifically the Secretary, dito sa mga pangyayaring korupsyon at kabulastugan, given the fact na nasa discussion sa Congress 2023, 2024 na pondohan ang unprogrammed appropriation ng mga flood control. Anong masasabi mo dyan, Kapi? Siguro paano ko ba sasagutin yung tanong na yan? Pwede ka bang sagutin by showing this? May papakita ko. Yan. Ewan ko lang. May baon. May baon. Hindi, habang kumukuda si Ating Zay, ay binuksan ko yung, ito yung special provisions ng program fund. Kaya siya magulo sa banks. Kaya siya masakit sa banks isipin. Kasi, actually,
siguro side kwento lang. Nung may ginagawa kami ni Zay, na-involve kami sa isang international project to assess, parang assessing the budget process ng Pilipinas. Yung mga foreign na experts, nagugulumihanan talaga sila. Kamot ulo sila sa konsepto ng unprogrammed fund or unprogrammed appropriation. Kasi sa Pilipinas lang supposedly meron yun. Na kung gagawin mong technical, yung unprogrammed appropriations ay para siyang supplemental budget. 'Di ba? Yes. In the Constitution, pwede 'yun eh. May annual appropriations ka at kapag kailangan pa ng gobyerno ng dagdag na pondo, sabihin natin, itong mga lindol na to, kung hindi nagkasya yung ating calamity fund, mag-approve pa ng supplemental budget. Basta i-certify lang ng treasurer na may pondo. May pera. Yes. Na may pera. Either may windfall revenue ka o mangungutang ka. So, yun yung nature ng supplemental budget. At dadaan yun sa Kongreso at aaprubahan nila, pagdidebatehan nila, tapos aaprubahan nila. Yung unprogrammed, parang ano nangyari, in advance mo, yung supplemental budget. Correct. At dahil hindi naman nakadetalye, yung laman ng unprogrammed APRO, aminin na natin, lump sum fund yan. Yep. Hindi, parang sinasabi ng Kongreso tuloy sa ehekutibo, o sige, aaprubahan na namin to in advance. Baka sakaling magkaroon kayo ng dagdag na revenue or dagdag na utang, hindi, o kaya may kailangan paggamitan, sige, aprubahan na namin yan in advance. Parang gano'n na, ay siguro kung masyado ka inosente, okay lang yun. Pero, siyempre, ang subtext niyan, o basta makikinabang kami dyan, ha? O basta meron kaming project dyan, ha? Doon sa sagip. Or yung noong araw, anong tawag sa kanya, Zay? Sip-sip, di ba? Sakto-sakto pala yung lumang pangalan. Sip-sip. So, yun yung Masyado kwento, G. on the nose. Masyado on the nose. Kaya pinalitan nila na sagip. So, yun. At nung unang araw, nung unang araw tuloy, ang tanda na natin. Teka lang, pag kinukwento ko sa mga ibang minister sa ibang bansa yung budgeting natin, parang nasa-shock sila. Wala kaming ganyan, ha? Bakit ganyan sa inyo? Parang ganun yung dating. Yeah. Diba? Ito, na-rationalize na to yung pinapakita ko ngayon, yung sources of revenue. Ito yung sinasabi ni Doc Shelo na excess revenue in any of the identified non-tax revenue sources or new revenue from... Ang assumption nito, may bago kang buwis na pinasa, di ba? O kaya, doon sa target mo, sa taon ng revenue, sumobra ka. Yeah. Paano mo malalaman na susobra ka kung first quarter pa lang? Exactly. Diba? Dapat third quarter na yan. Diba? Bakit may isang congressperson na first quarter pa lang, hindi nagigil magpalabas ng pera para sa unprogrammed appropriation? Kasi nga, may makukuha siya. Yun na yung sip o yung sakit. Yun yung pagtitwist dun sa yun yung pagtitwist dun sa budget integrity dito. May rules ka. Kongreso nag-a-approve, yung ehekutibo yung nag-i-implement, nagpo-propose at nag-implement, nababaligtad dahil dito sa institutional arrangement ito. Kaya, gigil ang mga tao na tanggalin na yung UA kasi kung talagang prioridad yan, like halimbawa, kung may loan na talaga dito sa foreign assistance project na to, ilagay mo na sa line item sa budget yan. Oo, dati naman naka-line item na yung mga yun, diba? Nasa admin code nga yun, Siguro ito yung isa ko pang kinakagulo. Pinaltan ko po yung pina-flash ko. Ewan ko lang kung lumalabas. Hindi pa. Teka lang, move natin. Ayan, lagay ka ulit ng ibang mag-flash ulit ako. Yung, siguro ito pang ibang episode na to. Pero, ang idea dito, paano ba to? So, tandaan po natin, in short, itong UA or unprogrammed appropriation, ito ay pork barrel ng executive na naaaprubahan kasi meron ding share ang legislative dyan sa forma ng sagip or sip-sip. O ito yung mga very general provision na infrastructure na naman o kaya ayuda yung papupuntahan. Yan. Ito siguro pang ibang episode na. Pero ang punto nito, Prof, pampagulo siya yung si unprogrammed appropriation. Correct. Pampagulo siya ng budget ng kung ano yung ini-implementa ng isang ahensya sa isang taon.
So parang akala mo yung sasabihin mo lang DepEd merong something billion sa taong ito. Ang dami pang plus minus dyan dahil meron kang continuing from previous year, tas meron kang itong unprogrammed appropriations na. Ito, explain natin to sa ibang araw. Pero I guess yun lang yung gusto kong pakita dito na sa estado ngayon medyo magulo, parang pansit canton yung pagbabudget natin. At saka malinaw dun sa tatanggalin ko na yung diagram. Yan, okay. Malinaw dun sa naging diskusyon sa House of Representatives kasi tinatanong nag-a-approve ba yung Pangulo ba ang nag-a-approve kung alin sa mga items sa unprogrammed appropriation ang mapupondohan? Ang sagot dyan ay hindi, di ba? It's just the Secretary of Budget na nag-identify. Kasi pwede naman mag-request sa iba-ibang ahensya under the unprogrammed. Then the Secretary of Budget would select or kung sino sa mga items na yon. And hindi yan lalabas kung walang certificate galing sa Treasury na may pondo. Yes. Para pondohan yan. At yung pondo na yun ay extra. Alam mo, talagang pinigigilan ko na sana may magtanong na legislators na nung lumabas yung pondo para sa infra from the unprogrammed, ano yung revenue source? Kasi baka mamaya, pwede, di ba, na nangutang pa tayo para pondohan itong mga kinulimbat na infrastructure project. So nadagdag yan sa utang natin na pondohan yung infrastructure project. Prof, I think si Sec Recto mismo sinabi niya yan during the DBCC hearing sa Senate. In fact, yung deficit nangutang pa tayo? Ang deficit ang nagpopondo sa infrastructure. Yun yung kalalagayan. So, dobleng paggigisa sa atin, di ba? Nangungutang na, nagdagan pa yung interest na magabayaran natin, dadagdagan na yung utang natin, napupunta sa mga ghost infra, substandard infra, overpriced infra. Tapos, meron pa ring unprogrammed appropriation. Tsaka hindi po pwedeng maghugas ng kamay yung Secretary of Budget kasi siya yung nag-a-approve. Kung ano yung specific projects na mapaprioritize sa unprogrammed appropriation. Binalikan ko nga kanina 2023, 2024. Alam niyo ba kung ano yung mga items doon? Meron din kasing specific provision sana, Kapi, taas mo doon sa mga financial mo. Di ba nakalagay doon how to prioritize the unprogrammed appropriation? Dapat services muna, personal benefit, etc. etc. Pinaka-last na priority, yung infra projects. And yet, napondohan siya for 2023-2024. And if you check yung unprogrammed appropriations for 2023-2024, kasama dyan yung 4Ps, kasama dyan yung utang sa tertiary education, kasama dyan yung AFP modernization, kasama dyan yung utang sa healthcare workers natin. Yes. Diba? Na ngayon lang na-settle lahat supposedly. So, ibig sabihin, sa lahat na to, hindi na prioritize at nasagasaan ng flood control project ng mga congressman at senator. Kaya ako talaga dapat pala tinanong ko kay Sec Mina habang nasa OGP, paano na-prioritize? Ikaw nag-approve nun. Dapat pala gumawa ka ng TikTok videos. May question ako. So, ang laki pa rin ng unprogrammed funds for 2026. Ano kaya nila, anong plano nila to unleash those funds? Or should we watch out for an insertion dun sa special provisions sa unprogrammed appropriations? Or kasi paano nila i-unleash yun? Yes. Diba? Kasi New tinanggal sources. na supposedly yung cash sweep, diba? Sa mga GOCCs, Yes. tinanggal nila kasi nabisto. Pero next year kaya, paano kaya nila i-unleash yun kung walang ganong klaseng special provision? Loans. Exchange Sa rate loans. gains. May mga exchange rate gains sa customs. Yan. So, may mga additional income dyan. Kaya nga, naalala ko itong si congressperson at that time na request na magpa-release. Sabi niya, marami na tayong exchange rate gains. Kaya dapat yung mga exchange rate gains na yan, hindi nyo sinama sa pag-forecast ng revenue for this year. Ibigay nyo na yan, pondohan nyo na yung unprogrammed appropriation. Sabi naman ni
treasurer no, na parang, paano magkulang naman doon sa ibang bagay? Because it's a forecast, diba? So, hindi mo rin garagarantiyahan na ito yung makukolekta ng BIR. Pag biglang bumagsak yung ekonomiya, lahat naman na yan ay base lang sa assumption mo ng GDP, et cetera, et cetera. O, kulang ka by the end of the year. Pero may mga ganun. At saka kung matindi nga, kung mangutang tayo, di ba, Zai? Pwede yun, di ba? Mangutang tayo, dagdag revenue. So, yung mga kurakot, pinupondohan mo pa ng utang. Kasi yun nga isa sa conditions na para ma-release mo yung program appropriations, foreign loans 'di ba? Yeah. Ewan ko kung natatandaan to ni Kapi, pero there was a time kasi we did not include foreign loans in the unprogrammed appropriations ano lang, new and excess revenues lang New and talaga. excess And then ang revenues. natatandaan ko, binalik yan during the pandemic kasi nga kailangan din naman during the pandemic kasi may budget na during that time, pero 'di ba may mga dumadating na support, tapos ang problema kasi hindi yun ma-release ng government hangga't walang tinatawag nating appropriations cover or yung authority mula sa Kongreso na nandoon sa GAA na pwede mong gastusin yan. So may logic doon, naging standby na appropriations or authority to spend yung nandoon sa unprogrammed appropriations. Pero ako kasi personally na-handle ko yan yung unprogrammed appropriations nung Yolanda, and ang natatandaan ko talagang strictly excess revenues lang ang ginamit para dun sa resettlement. Hindi ko na maalala kung anong windfall revenue yun ng government at kung anong GOCC. Pero napakahirap Baka sa nun. mga sin taxes, kasi maraming sin taxes din nun di ba? Oo, parang naalala ko kasi nung time na nasa DBM kami ni Kapi, napakahirap gamitin ng unprogrammed appropriations. Kaya irreconcilable yung argument na gagamitin mo yan for calamities. Bakit sure ba kayo na meron kayong revenue in excess of program? Sure minsan nga hindi ma-raise yung pondo para sa program, di ba? Oo, di ba? Kaya nga may deficit, kaya nga nangungutang. Oo. Pero napopondohan yung unprogrammed ng hundreds of billions. Hindi kasi siya maliliit na amounts. Tsaka gusto kong balikan yung sinabi ni Kapi nung ginagawa namin nga yung assessment ng public financial management system ng Pilipinas. Yun nga, yung mga nakasama namin ng mga foreign consultants, talagang alien sa kanila yung unprogrammed appropriations kasi ang sa kanila, di ba, yun nga, kung magkukulang, merong supplemental appropriations or within the program, yung mismong expenditure law nila, merong provision for contingencies. So yan yung sinasabi ko na 3% lang, di ba, Kapi? 3% lang dapat of the budget, maximum nun. Yung pag-compute natin ng unprogrammed appropriations, 11% So, ano siya magiging, di ba? Tapos naalala ko, when we were doing the assessment, karoon pa kami ng diskusyon kung paano iti-treat si unprogrammed appropriations. Contingency reserve ba yan o hindi? Pero hindi mo siya pwedeng sabihin na contingency siya dahil contingency reserve siya. Kasi nga, at the beginning, wala namang guaranteed na source of financing na paghuhugutan ng actual na cash para magamit siya para sa mga proyekto. So parang in the end, hindi siya kinonsider as contingency reserve kasi it's a really alien it's a really alien concept to the PIFA framework wala siyang paglagyan so clearly hindi siya ginagawa talaga ng ibang bansa. Ayun, nasasagutin na daw ni Kapi kung may pananagutan yung Secretary of Budget. Gusto siyang i-share. Sorry. No. Yung ito yung gusto mong pakita kanina, Doc Shelo, no? Yung prioritization of funding under the UA may be as follows. So, dulo lang yung infrastructure pa. Diba? Sakita niyo yan, sa listahan na yan. So, parang, ito yung mga maon na itong mga to kasi parang may obligasyon tayo. Correct. Para
to parantol, like itong support to foreign Mm-mm. assisted projects, kailangan mo magbigay talaga ng counterpart. Ito, Mm-mm. personal benefits, kasi kasama dyan yung mga Yung retirement. PhilHealth, retirement, Pension. GSIS ng Pension. mga tao, di ba? So, Mm-mm. ihuli mo yung mga hindi talaga, yung kumbaga Urgent. makaka-wait naman for, Oo. importante pero makaka-wait naman for So halimbawa, supplemental tertiary or education. Kasi utang yan sa mga state universities kasi nag-free education ka tapos di mo bibigay yung bayad mo sa state universities, 'di ba? Nag-abono sila. Or puro utang ang state U. O saan papasok yun? Pwede yun sa social services, 'di ba? Or Pero yun na nga, Dok, parang pampagulo lang siya. Ba't hindi mo na lang ilagay Correct. doon sa mainline? oh nga, ba't di mo program? budgetan? Eh Oo. gumawa ka ng batas for free tertiary education. Tapos hindi mo lalagyan ng pondo, 'di ba? Magpapasa ka ng batas for universal healthcare, hindi mo papondohan yung Correct. mga Ilalagay mo Oo. dyan. premiums, O, diba? PhilHealth, pati 4Ps, ganun din yung nangyari. Tinapyasan din. Oo. Pero sa haba ng listahan na yan, 'di ba? Na-prioritize yung bottom Yung and dulo, second. yung to the other last. priority. Oo naman. Oo. Wala pa kasing nakapagtanong na senador or congressman kay DBM secretary kung ano-ano pa sa mga unprogrammed yung napondohan. Kasi gusto kong makita yung naging prioritization at nakapaglabas sila doon sa infra project. So ibig sabihin ba napondohan yung from A hanggang doon sa government of the counterpart sa FAPS. Diba? Bukod doon, kailangan din ilabas ano yung naging source mo ng windfall Correct. revenue. Oo. Sige, saan ba hinugot? Saan ba piniga? Kasi Saan parang piniga kinupit? talaga. Saan ba piniga ito? Yung excess Diba? revenue. Dapat Saan yung nilalabas revenue? yung certificate sa treasury na ito yung Ayun. ginamit na pondo para Yeah. dyan. Yes. Diba? Yes. Ay, Agree. yeah, Kulang tama. pa I yung think kwento Yeah, I think yun yung isang aspect dito na parang missing piece of the puzzle na yung role of the treasury doon sa pagbigay ng certification that will allow the release of these funds. Meron ako nakita actually na nakakatawa na news item. August this year, sabi ni SecMe na she is pushing for a 5% cap on unprogrammed funds. Tapos babasahin ko tong quote from her, tapos anong reaction nyo. Sabi niya, actually, those are international guidelines. When I went to the IMF, World Bank 3 years ago, we were scared as unprogrammed allocations are getting big. I asked them what the best practice is, and they said 5%. Maybe that's what the Department of Finance can do. Ayun, end of quote. So, anong reaction Bakit niyo? Department of Finance? Budget issue yan Sila yung nagsiset ng UA. Wala In-outsource naman na yung ganun sa ibang country. pass the ball. Naghanap ka ng isa side, diba? Saka siguro yung 5%, hindi 5 yun. 3% nga yung 3%, contingency reserve. 3%. Contingency reserve. Contingency reserve. Pero again, yung definition ng contingency reserve, ito yung proportion Part ng budget ng- mo na pwede mong gamitin for emergencies. Yeah. So Pero sa diba atin, dapat, meron na yan nakalaan na ganyan sa bawat ahensya. Diba parang Well, kapag gumawa ka ng budget, may contingency fund ka naman talaga dahil plus or minus yan diba? Meron kang quick response fund sa mga susing ahensya tulad ng DSWD. Pero meron ka ring National Disaster Risk Reduction and Management Fund saka contingency fund. So, Yeah. yung dalawang yun. Oo. So so baka yun yung nire-refer ng IMF ba yung kinonsulta niya as 5%. Tsaka 3. Unprogram. 3. 3% lang. Kasi nga, wala nga unprogram sa ibang bansa. May butal pa. Ayun Hindi lang. ang tito at tita nyo. 3, hindi 5. Okay. Yan wait, pinag-usapan natin ay yung zero unprogrammed funds, diba? So, ang posisyon natin dito, parang para-parehas tayo, diba? Na ang unprogrammed funds dapat i-abolish na. Dahil kung may extra windfall talaga yung gobyerno na, extra na, windfall pa, na revenue, sila, supplemental budget. Kasi yan ang function at part ng dynamic ng legislature at executive para hindi nagkakaroon ng pork ang executive at again, opportunity for rent-seeking ng legislative. Diba? Naisip ko lang actually parang analogous to dun sa nangyari sa Maharlika Investment Fund na wala naman tayong surplus bilang isang bansa. Pero kinupit
essentially or in-extort yung capital ng Land Bank, DBP, and even yung net profits ng BSP just to finance. And sabi nila, pag kinolekta mo yun na yung surplus natin, yun na yung gagamitin na seed capital para sa Maharlika. So ganun merong analogies dun sa parang or parang hindi nga overconfidence, kundi talagang total misdirection and talagang parang they're portraying na meron tayong excess funds, afford natin gumawa ng isang sovereign wealth fund, and afford natin tong unprogrammed funds, pero in truth, wala talaga ganong klaseng surplus funds. Kasi Diba? po May yung surplus analogy. fund, ang surplus fund, nag-exist lang yun kapag yung revenue mo ay mas malaki sa expenditure mo. Yes. Pero all the time, almost all the time, parang isang instance ng history ng Pilipinas na yung revenue ay mas malaki sa expenditure. Palaging mas malaki yung ginagastos natin kaysa sa revenue natin. Na pwede naman, okay naman, for the purpose of pump-priming, diba? Kasi may mga pagkakataon po na mabagal talaga yung paglaki ng ekonomiya. Doon po pasok yung role ng government spending to pump-prime the economy. Buhayan natin dahil kapag gumagastos yung gobyerno, nagkikreate yan ng demand, nagkikreate yan ng trabaho. Kumbaga, napupush yung economic growth, nako-complement yung private sector initiative. Ang problema, kung nangungutang nga tayo, hindi naman yung nagagamit to pump-prime the economy, napupunta sa korupsyon. Yeah. And I think that's our situation now. Kaya dapat talaga galit na tayo. Sa susunod na rally, dapat specific yung mga cards natin. Abolish Okay. unprogrammed funds. Abolish Yan. confidential fund. Diba? Itigil na yung pangungutang. Panagutin ang dami natin Mahabang placard yun. Mahabang pangalan.